Ko, nakita ko yung anak ko, nagalit, kinakagat siya ng daga. Sabi ko, wala siyang, oo, nakita ko talaga yung daga na tumakbo. Tapos naku, yung anak ko. Tapos buhat-buhat ko yung anak ko, talaga malalim na. Tapos ang dami ng dugo doon sa kama ko. Wala namang daga dito eh. Siya ang katratagungan ng p*** yan. Baka mapatay ko lang siya, p*** yan. Pati daga, wala namang daga dito. Dito na lumaki mga anak ko, wala namang kain ng daga eh. Well, yung mga sugat din sa talampakan, parang cause ng something na pointed object, yung allegation na ito ay baka ito'y kagat ng hayop o daga, maaring doon nga galing yun, pero hindi natin masasabing yun na nga talagang ang naging dahilan ng sugat na yon. Paano ba ang maging isang ina? Nitong linggo, naging laman ng pahayagan ang sinapit ng isang buwang gulang na si Baby Christine. Ang sanggol na kinagat daw ng mga daga. Pero ang mga sugat sa hita ni Baby Christine ay ngat-ngat nga ba ng daga o mga sugat na ginawa ng isang nagpabayang ina sa kanyang sariling anak? Abril 11, Biyernes ng gabi. Sa loob ng isang paupahang silid sa loob ng Unilodge apartment na ito sa Quiapo, Maynila, naganap ang isang kahintik-hintik na insidente. Pansamantalang bumababa si Jocelyn Mahinay para bumili ng pagkain. Iniwan niya ang kanyang isang buwang gulang na sanggol na si Christine sa pangalaga ng isa niyang kalapit kwarto na si Jose Cuevas. Subalit laking gulat niya sa kanyang pagbalik. Pagdating ko, nakita ko yung anak ko, nagalit, kinakagat siya ng daga. Sabi ko, wala siyang, oo, nakita ko talaga yung daga na tumakbo. Tapos naku, yung anak ko. Tapos buhat-buhat ko yung anak ko, talaga malalim na. Tapos ang dami ng dugo doon sa kama ko. Agad na dinala ni Jocelyn ang kanyang anak na si Baby Christine sa Jose Reyes Memorial Hospital para mabigyan ng kagyat na lunas ang malalalim na sugat na tinamo nito sa kanyang mga paa at binti. Isa na rito ang 2 sentimetrong haba ng sugat sa kanyang kaliwang binti, sapat upang lumitaw ang buto ng malnourished na sanggol. Subalit talaga bang daga ang may kasalanan sa malalim na sugat ni Baby Christine? Ayon kay Dr. Jeremiah Domingo, head ng mga attending physician ni Baby Christine, malaki ang posibilidad na ang mga sugat ay resulta nga ng kagat ng daga. Well, yung mga sugat din sa talampakan, parang cause ng something na pointed object, yung allegation na ito ay baka ito'y kagat ng hayop o daga, maaring doon nga galing yun, pero hindi natin masasabing yun na nga talagang ang naging dahilan ng sugat na yon. Binabayaran ni Jocelyn si Cuevas ng 50 piso bawat araw sa pagbabantay sa kanyang anak, kung kaya't hindi niya matanggap na mapapabayaan nito ang sanggol. Wala naman ako magawa, nagmamakaawa ko kahit kanino ko. Pag paalagaan, ayoko lang mawala yung anak ko sa akin. Kahit kanino ko lumapit, wala ba na tumutulong sa akin. Kahit na nagpa-prospe ako sa Benida, short time, wala talaga ako magawa. Gusto ko lang talaga makatabi siya. Pinuntahan ng Brigada 7 ang Unilodge apartment. Agad itinanggi ng katiwala ng apartment na si Frank Nang na may naglipa ng malalaking daga sa loob ng kanilang lugar. Wala ba daga rito? Wala po. Balkon lang po. Nakatrip lang yun po. Nahiwa lang kasi yung bata. Awa ng Diyos yung... Ba't nahiwa ng Parang hiwa nanay. ng blade eh. Ng blade, oh. hindi daga? Wala bang daga rito? Wala po. Meron din, siyempre, konti, lumiligaw dahil ng Oo, dagang hindi. Ang dagang makalagat ba yung bata? Ano ba sinasabi yan, dagang kumain ni malalaki? Oo. Mainit na ulo naman ang sinalubong sa amin ni Jose Cuevas, ang pinagbibintangan nagpabaya kay Baby Christine. Wala namang daga dito eh. Siya ang katratagungan ng p*** yan. Baka mapatay ko lang siya, p*** yan. Pati daga, wala namang daga dito. Dito na lumaki mga anak ko, wala namang kain ng daga eh. Ibinalik ni Cuevas ang akusasyon kay Jocelyn. Ayon kay Cuevas, sabog sa pinagbabawal na gamot ang babae at posibleng pinagtripan nito ang kanyang sanggol. Sabihin na pinakain namin sa daga, sabihin niya kamo pinagtripan niya yung anak niya. Pinagangat-ngat niya, ginalaplap ng blade. Kasi nagpainit pa ho ng tubig yun eh. Painit ng tubig, siguro gagawin niya manok. Ayon pa kay Cuevas, malaki talaga ang kutob niya na mismong si Jocelyn ang gumawa ng pananakit sa kanyang sariling anak.
Noong gabi nangyaring insidente, nararamdaman nilang pinipigil ni Jocelyn ang pag-iyak ng sanggol. Hindi mangyari na kagat ng daga din yun. Hindi ako maniwala na kagat ng daga. Noong gabi na yun, na bumaba siya, may dala-dala siyang blade. Hindi ko alam kung binili niya o nanghiram siya o saan galing. Tapos, nag-init ng tubig. Pinagtawanan nga namin dito, baka gagawin niya manok yung anak niya. Kasi sumigaw, nung sumigaw, parang tinakpan ng bunganga na... anak. hindi naka... Yun, huli na yun namin narinig. Ayon pa sa mag-asawang Cuevas, Rewind mo. hindi nila kilala ng gusto si Jocelyn. At dahil sa malimit na nitong iwan sa kanila ang sanggol, nag-alok na nga silang ampunin na lamang ito dahilan sa awa. Nang balikan namin sa Jose Reyes Memorial Hospital si Jocelyn, bariin niyang itinanggi na sinaktan niya si Baby Christine. Sobra naman kayo. Hindi niya mahaba. Hindi ba pinanggigilan mo yung anak mo? Ba't ko naman pagigigilan yan? Anak ko yan eh. Ano ka daw eh, shabu user, baka napag-trip mo. Hindi Ba't ko naman gaganyanin ang anak ko? Mahal na mahal ko yung anak ko eh. Wala rin umanong katotohanan na hiwa ng blade na siya rin ang may gawa ang nakitang sugat sa sanggol. Eh di dapat sana nandun yung blade na yun. May nakita ba kayong blade nang pumunta kayo ron? So nakita mo yung daga. Kita ko talaga ng dalawang mata ko na tumakbo. Ganyan kalaki yun. Sabi nila mga malilit lang daw yung bubit na. Malalaki nung nga daga nakita ko eh. Pero isa lang daga nakita ko sa kanya nang galing. Subalit hindi lamang sa kagat ng daga dapat matigil ang pagpapalitan ng akusasyon ni na Jocelyn at Cuevas. Naging kapansin-pansin din sa mga manggagamot sa Jose Reyes Memorial Hospital ang bugbog sa kaliwang mata ni Baby Christine at ang pagkapilay sa kaliwang binti nito. At imposible na daga pa rin ang nanuntok at pumilay sa sanggol. Bali nung napansin ko na nung hapon na yon, bakit naman ganito? Nung isa sa uli na niyang anak ko, may pasa. Tapos may pasa dito, tapos dito ba pagampaga to rito. Kaya doon ako nag-react. Kasi nung ibinigay ko sa kanya, wala yon. Dinidiin niya ako na binugbog ko raw yung bata. Bugbugin ko yan, di patay na. Ano ba yung ganun kaliit? Ako, tatay din ako eh. 4 na anak ko. Namalo ako ng bata basta wala sa tama. Pero nasa tama, hindi ako magawa. Yung maliit na, hindi pa nga marunong lumakad yun. Magkamali ba yun? Sa ngayon, si Baby Christine ay nasa critical but stable condition sa Jose Reyes Memorial Hospital. Ayon sa mga doktor, kailangan pa niyang sumailalim sa masela na operasyon na tinamo ng kanyang sugat, bukod sa pagiging premature nito at malnourished. At dahilan dito, nangangailangan si Baby Christine ng dagdag na type A na dugo para tuloy ang maisalba ang kanyang buhay. Sakaling gumaling, sinabi naman ni Jocelyn na iiwan na muna niya itong pansamantala sa kalinga ng Department of Social Welfare and Development habang naghahanap ng matinong uri ng hanap buhay. Siguro naman darating din naman ang araw, hindi naman ako habang panahon na ganito na lang. Sino ba naman taong ayaw magbagong buhay, syempre. Kaya lang talaga, sadya lang talaga mayroong gusto, ewan ko. Pinag-aaralan naman ng otoridad ang pagsasampa ng kaso laban kay Cuevas. Bagamat sinasabi na hindi nito pinabayaan si Baby Christine na ipakain sa daga, dapat pa rin siyang magpaliwanag sa pamamaga ng mata nito at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Pinitik ko yung mata. Ano ako? Napakawalang hiya ko naman na tao na para pitikin ko yung isang walang malay. Napakaliit pa ng anak niya, 1 buwan. Tapos pitikin ko kung saan-saan. Kahit ano pa mang misteryo ang nangyari kay Baby Christine, hindi niya kayang maintindihan na kung minsan ang mga matatanda sa kanyang paligid ay nag-iisip at nag-aasal na mas bata sa kanya. Na ang isang tulad niyang walang lakas, walang kalaban-laban, walang malay, ay lagi na lamang nakaumang sa bawat panganib. Tulad din ng daga na kung minsan pagbibintangan din para mapagtakpan ang pagkakasala ng matatanda. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting.